Yan, magandang araw. Nagbabalik po ang mga Pinas at ang ating reaksyon sa araw nito. Magbigay po kayo ng mga komento dyan, like at subscribe. Ito po ang mga Pinas at viral na viral ngayon sa social media. Itong ginawa ni Pulong Duterte, isang congressman sa Davao, na talagang kalat na ito sa buong Pilipinas na nanakit ng isang lalaki na bugaw. Dito sa kanilang mga kwento ay nagdala daw ito ng anim na babae, anim na babae. Kaya ito ay nagalit si Pulong Duterte dahil daw yata dun sa kulang. Yung babae na dinala nila, nagreklamo na kulang daw ang binayad sa kanya. 1,000 lang daw yata ang binigay. Di umano. At makikita natin dito sa video na talagang nananakit siya. Parang gusto na niyang durugin itong lalaki na ito. At mamaya, marami tayong mga video dito na ipapakita sa inyo para talagang maniwala kayo na ganito yung nangyayari. Meron pa nga nagsabi na iba, baka daw hindi ito totoong video o gawa o baka AI lang. Pero marami din talaga nagsasabi na may CCTV camera dyan at pinapatay pa ng kanyang bodyguard itong CCTV. Kaya buti na lang kamo, merong CCTV at nagkaroon pa ng witness ito, ang lalaking binugbog ni Pulong Duterte, Naku, talagang viral siya ngayon dahil congressman pa naman at election pa. Kayo ba ay boboto pa dito sa mga Duterteng ito na talagang nananakit sila ng mga Pilipino, Talagang ginagamit nila ang dahas sa kanilang posisyon para makapanakit dahil tinaguri ang hari sila sa kanilang lugar. Kaya pinapakita talaga nila na ganito kayang-kaya nilang saktan ang mga tao na katulad nito. Kaya panoorin natin tong video to dahil meron tayo iba't ibang video dito nakuha sa mga vlogger din. Ito yun, pag akit nila sa second floor, ganyan yata. First floor na to sa baba, Bumaba sila yata dito, At humihingi yata sa kanya ng pasensya dito yung lalaki, Kung ano man ang nangyari dito. At hini-headbutt niya, Isa, dalawa, sabi 4 na headbutt yung ginawa niya dun sa lalaki. Buti ka mo nakasombrero ito, At yung kamay niya na nakatago diyan sa likod niya ay may hawak itong patalim. May hawak itong patalim na siguro may balak siya o kung wala lang walang may nakatingin dito, baka mamaya yayariin niya na itong mataba, itong lalaki na itong bugaw. Ayun, tingnan mo, parang nihingi ng, ayan. Yung hawak niya, yung puluhan ng hawakan ng kutsilyo pero tinututok-tutok niya pa rin yung patalim dito sa bugaw na ito, Sobrang nakakahiya. Ito yung nasa baba pa lang, mga nangyayari. Ito yung another video natin. Second floor at a bar in Davao City, 2025, September po ito nangyari. Ngayon lang pinarabas, Kalat na sa social media. Ito yung 6 na babae daw ang dala nito ni Bugaw. At itong si Pulong Duterte ay nakatayo, Ito yung nakatayo. Yan. Sabi binayaran na daw ito ang mga babaeng ito, tapos meron daw isa dito na binayaran lang ng 1,000. Ito na yung bumaba, Ayan, bababa na daw dapat dito, kaya lang hinarangan daw itong bugaw na gusto nang umuwi yata at umalis, Hinarangan sa pintuan ng mga bodyguard, Hinarangan daw ito na gusto na lumabas, Ito na, Hinarangan daw ito para hindi makalabas at dito na nila talagang pinagtulungan. Yan, Ito yung nangyari dito, Parang dapat sila yung mga bodyguard, dapat sinabihan mo nila itong si Pulong Duterte na tama na, baka may mga kakaalam o may makakita pa, Kaya lang pinabayaan lang talaga nila, Sabagay, wala naman sila talaga lakas ng loob dahil ito yung nagpapasweldo sa kanila, itong si Pulong. Kaya halos siguro takot din silang awatin ito, Kaya pinabayaan na lang nila. Grabe, At humihingi na nga ng patawad itong bugaw, Humihingi na ito ng patawad. Itong lalaki ito, pinaalis yung nakaupo dyan. Kasi siyempre, may mga witnesses yan dyan na makakakita sa gagawin ni Pulong, kaya pinaalis niya. Ayun, Siguro nagpapaliwanag ito kasi wala talagang sound, Ito po yung mga evidence, ng mga camera. Ito, ini-headbutt niya, Lasing na daw ito, Si Pulong, lasing na daw, Nung ginawa niya ito. Yan, timo, isang congressman, ganito ang gawain, sa mamamayan. Sabihin pa natin na isang bugaw ito, pero kailangan ba niyang ganyanin? Siya ay mataas na posisyon ang kanyang inahawakan, Mataas na posisyon ang kanyang
kung saan siya nakaupo ngayon, ano, isang congressman, tapos ganyan ang gagawin niya sa mamamayan. Ito po yung kay Aling Marie, isang video din ito na nagpapakita rin to ng pananakit ni Pulong sa isang bugaw, no? At meron siyang hawak din na affidavit na kung saan ay nagreklamo na ito, nagsampa ng kaso itong si Bugaw sa isang abogado, no? At papanoorin natin. Ay talaga ng mga Duterte, grabe. Yan, kawawa naman. Sa bagay, masama rin naman yung trabaho niya, kaya lang, biktima siya ni Paulo Duterte sa pananakit at sa pagbabanta, no? Na siya ay papatayin. Ito po yung kanyang salaysay. Sabi ko basahin, no? Basahin ko sa inyo. Malaya po sa loob na salaysay ni Criston John Patria E. Moreno dito sa tanggapan ng Criminal Investigation and Detection Group na ibinigay sa pagsiyasat ni Patrolman Leo Zion Pagaura ngayong ikasyam at kalahati 9:35 PM ng April 26, 2025. Nito lang po, April, sa pamagitan ng mga tanong. Ito, ang nagsalaysay, pinagwatigan at pinalanan lahat ng kanyang mga karapatan alinsunod sa tinuthanan ng ating bagong saligang batas. Mga tanong at sagot. Tanong, pwede mo bang sabihin ang iyong buong pangalan at iba bang pagkakakilanlan? Sagot, ako po si Criston John Patria E. Moreno, 37 taong gulang, isang businessman at kasalukuyang nakatira sa 604 sa Pairi Street, San Juan, Panacan, Davao City. Bakit nandito kayo sa aming tanggapan na nagbibigay ng inyong malaya at pusalo na salaysay? Nandito po ako sa inyong tanggapan para magsampa ng kaukulang reklamo laban sa taong nanakit at ang pagpatay sa akin. Maaari bang sabihin kung sino at sinong pangalan ng taong yon? Opo, siya po, Sir Paulo Pulong Zimmerman Duterte, nasa gustong edad, lalaki, kasalukuyang congressman ng unang distrito ng siyudad ng Davao. Paano mo naman nasabi na ang nanakit sa iyo ay si Paulo Duterte? Kilala ko po siya dahil isa siya sa mga ma-influensyang tao dito sa Davao. Grabe, no? Paano mo nakilala si Paulo Pulong Zimmerman Duterte? Pulong Zimmerman Duterte. Mas lalo ko po siyang nakilala dahil kay Charlie Tan na business Charlie Tan. niya. Kapag tinatawagan ako ni Charlie Tan na magdala ng babae at Itong Charlie Tan, isa ito sa mga nabanggit din ni Mayor Sonny Trillanes, no, doon sa kaso, no, ng mga Duterte, itong Charlie Tan na to. Kasi laging partner niya ito, eh, no? Kaya hindi nawawala itong Charlie Tan na ito. nagkakataon na nandoon si Paulo Duterte. Kailan at saan kayo unang nagkita ni Paulo Duterte? Noong 2024, ang una naming pagkikita ni Paulo Duterte nang tinawagan ako ni Charlie Tan na magdala ako ng 6 na babae sa kanyang Kitty Bar, Ecoland sa Davao City, na kung saan ito ay pagmamayari ni Charlie Tan na bar, at doon ay nag-inuman kami nila Charlie Tan at pinakilala niya ako kay Paulo Duterte at marami nating beses kami nagsama nila Charlie at Paulo. Gaano kadalas mo kausap si Paulo Duterte? Every time natatawagan ako ni Charlie Tan, doon kami So, ibig sabihin, hindi lang pala isang beses sila magkakasama nito mga to, no? Si Charlie Tan, tsaka si Pulong Duterte, tsaka yung Bugaw. Ilang beses na pala siguro pumapasok itong sa bar, itong sila Pulong, no? Kasi magkakilala na sila, eh, at ilang beses na silang magkasama dyan sa RC Bar na yan, no? Talagang suki na pala itong si Pulong dyan sa bar na yan. At laging may dala itong Bugaw nito ng mga babae para doon sa parpang aliw kay Pulong Duterte. Grabe talaga itong mga Duterte, no? nag-uusap ni Paulo Duterte at lagi niya sa akin sinasabi na palapitin mo sa akin lahat ng babae mo. Ayan, no? Lahat ng babae na dala mo. Grabe, no? Sabi ni Duterte. Sino naman si Charlie Tan? Si Charlie Tan po ay isang businessman at siya rin ang may-ari ng Kitty Bar sa Davao City, na kung saan doon kami unang nagkita ni Paulo Duterte. Yun pala, siya may-ari ng ano, bar? Kayo unang nagkita ni Charlie Tan. RC Bar? Noong 2019, ang una namin pagkikita dahil tumawag sa akin ang kaibigan ko. Noong 2019, ang una namin pagkikita dahil tumatawag sa akin ang kaibigan ko kasi si Charlie Tan ay naghahanap ng babae, kaya dinalhan ko siya doon. Nabanggit mo na may nangyari pananakit sa'yo. Saan at kailan naman ito nangyari? Ito po ay nangyari bandang alas 3 ng umaga noong February 23, 2025 sa loob ng Hearsay Gastropub Bar na matatagpuan sa corner Villamoros Sobrigari Street. Yari, si Duterte dito, si Pulong. Ano naman ang naging dahilan niya kung bakit kanya sinaktan? Hindi ko po alam, nagulat na lang po ako. Lasing daw, eh. Ako, pinagugulpi na niya ako. Lasing na lasing daw. Pinuntog. Habang pinagmumura at pinagbabantaan na papatayin kita. Aray. At inundayan ng saksak ng kutsilyo at sabing, putang ina mo, nagigil talaga ako sa'yo. Papatayin kita sa kadahilan ng nasobran po sa pag-inom. Lasing na lasing si Paulo. Paano mo naman nasabing nasobran siya sa inom? Dahil po nakita ko na madami na po silang nainom na alak. Maaari mo bang salaysay ang buong pangyayari? Opo, noong February 2025, mga alas 7 ng gabi, tinawagan ako ni Charlie Tan kung isang business partner ni Paulo Pulong Zimmerman Duterte. Anong kanyang rason sa pagtawag sa'yo? Sinabihan niya ako na pumunta daw ako sa kanilang bahay sa Wood Bridge, Barangay Maa, Davao City, at nagsama na rin daw ako ng 6 na babae, yung pinakamaganda at bata na meron ako dahil pupunta raw doon si Paulo Pulong. Ayun. Ano sumunod nangyari? Sa mga alas 8. Ito palang tanay ito, siya yung may order ng 6 na babae, no? Dahil nga pupunta nga daw si Pulong dito sa lugar niya,
sa bar na ito, kailangan may mga babae na dito na nag-aantay para pagdating ni Paulo Duterte ay meron siyang mga kaaliw. Yan, mga ganyang style, ano? Well, grabe yung grabe yung mga ginawa nila. Na kami nakarating sa bahay ni Charlie Tan kasama ang tatlong babae na aking Ito. kasama at doon na namin nakutan si Paulo Duterte. Ito na. Nag-aantay, makalipas ang 20 to 30 minutes ay may sumunod ang dalawang babae. Ayun. Inuman kami sa bahay. Ako yung 5 babae na kasama ko, si Paulo Duterte at isa niyang tauhan, si 5. Charlie Tan at ibang Chinese national na tingin ko ay Ah. kailang kaibigan. May mga Chinese pala. Alas 12 ng ating gabi ng Pebrero 23, 2020. Linawin na natin, so hindi lang isang Chinese ang nandoon. Marami palang Chinese ang kasama ni Pulong Duterte doon sa isang lugar na yun, no? Yan. At ako ay kinausap ni Charlie Tan. Sinabihan niya ako na samahan ko muna si Paulo Duterte na mag-bar sa Hearsay Bar at hindi na siya makasama sa kadahilan ng magsusundo pa siya ng kanyang anak. Alibay na lang yun. Niya ay nilalapitan na rin ako ni Paulo Duterte at sinabi na sa Alam niyo, sa totoo lang, baka umiiwas na rin yung Tan na yun eh. Dahil alam niyo na yung ugali ni Pulong eh. Pag nalasing eh. No? Tingin ko umiiwas yun. Kunyari lang, magsusundo siya sa anak niya. No? Saan? Sa school? Saan? Nagtatrabaho ba? Sa gabing yun, magsusundo pa. Di ba? Tingin ko, umiiwas itong Pulong. No? Ay, umiiwas itong Tan, no? Charlie Tan, na makisama dito sa nangyari sa gabing yan. Umiiwas na siya dahil alam na niya siguro mangyayari dito dahil lasing na nga itong si Pulong Duterte. Di ba? samahan ko muna daw siyang mag-bar sa may obrero at binigyan niya ako ng 18,000. Ayan, oh. Tapos Tip, binigyan niya 18,000. Binigyan niya rin ang dalawa sa aking kasamahang babae ng 5,000 at sinabi niya na yung kulang ay ibibigay niya pagtapos namin mag-bar. Tip 13,000 bawat isa ang ibibigay niya sa mga babae na kasama ko. Grabe. Tapos ang 20 to 30 minutes ay umalis na kami papuntang Hearsay Bar. Inabot na kami ng alas 2 ng umaga nang tinawagan niya ako at sinabing bigyan ko daw ang kanyang mga bodyguards ng 3 babae. Grabe. Doon ay nabigyan ko ang 2 bodyguard at isang driver. Matinik itong si Congressman. Balik na sila sa bar at nagtanong si Paulo Duterte kung ilang bodyguard ang sumama kasama ng mga babae. Nalaman niya na may isang bodyguard niya ang hindi nakasamang lumabas. Sa galit niya ay sinabi niya na buti pa yung driver nakaisa sa mga babae. Yung Grabe. bodyguard niya mismo hindi nakakuha ng babae. Matapos nun ay binayaran niya ang 3 babae, ngunit ang pang-apat na babae na hindi naman nailabas ay binigyan niya ng 1,000 lamang. Nagtanong ang babae kung bakit ganoon. 1,000 lang, kaya malmay babae. Bigay sa kanya at doon na nagalit si Paulo Duterte. Dahil sa lamang ang bigay sa kanya dahil sa galit at kalasingan ni Paulo Duterte ay ako ang nakita niyang pagbuhusan ng galit mula second floor ng bar na aming Alam ko na kung bakit nagalit si Pulong dito, no? Dahil yung babae nga nagreklamo, bakit 1,000 lang yung binigay sa kanya, inabot sa kanya. Siguro dahil sa yung galit ng babae na yun, no, na 1,000 lang, baka hindi ito nagalaw. O, hindi man ito na-satisfy, no? 1,000 kaya, 1,000 ka lang, hindi ka naman na no? Hindi naman na-satisfy sa'yo yung customer, no? Kaya 1,000 lang. Ayun, doon naman may babae na bakit 1,000 lang. Ngayon, itong si Pulong, nagalit, no? Nagalit. Pero yung galit niya, imbis na siguro doon sa babae niya, doon sa hugaw, doon sa lalaki niya, talagang tinama yung kanyang galit, no? Halos bugbugin niya na, no? Sa galit yung itong si Bugaw, no? pinestuhan ay minura-mura niya ako at tinutulak pababa ng hagdan. Sinubukan ko po umalis ng bar, ngunit hinarangan ako ng mga bodyguard ni Paulo Duterte sa first floor. Ayan, oh, hinarangan. Na isarado ang pintuan. Inundayan niya ako ng saksak gamit ang kutsilyo sa aking tahiran. Ayan, oh. At doon ay pinagmumuran niya ako ulit. Parang babantaan na papatayin. Nako. Pinagbantaan na papatayin. Grave threats, no? Grabe. Grave threats na yun. Ako sa ulo ng maraming beses at ako ay humingi ng sa kanya ng patawad kung ano man ang nagawa kong mali sa kanya. Ngunit patuloy pa rin siya. Grabe. Ibig sabihin, hindi niya kaya magpatawad. At inuundayan niya ulit ang kutsilyo. At nang makita ng bodyguard niya na may CCTV, ay agad pinapatay niya sa CCTV na lugar. At doon na ako na corner. Halos 2 oras niya akong sinaktan sa loob ng bar. Suntok, sampal, tadyak ang makin niyo? ni Paulo Duterte dahil sa galit niya sa akin. Mga pasado, alas 5 na ng umaga, inabutan niya ako ng pera 1,000 kada suntok, sampal o Grabe. Matapos ang nangyari, Binayaran. umalis na siya ng bar at bumalik sa may Woodbridge para doon makipag-sex sa isa. Kinuha niyang babae sa akin. Grabe, no? Ito dahil nagsabi siya na ako ang magbabayad ng pera sa nakasex niyang babae. No, kinuha niya isang babae para makasex niya, dinala niya daw sa kanyang lugar, sa bahay niya, at itong Bugaw pa mismo ang magbabayad doon sa kinuhang babae. Di ba?
matinik ang inyong congressman. Oh, gusto niyo ba yung congressman ninyong mga Duterte diyan sa Davao, no? Hindi na kayo nadala, hindi na kayo nagising sa mga bangungot na mga ginawa nitong mga Duterte diyan, ano? Dapat wag na iboto 'yan. Kung ganyan lang naman ano, talagang ano sila, brutal, no? Brutal family sila. Talagang mahilig sa manakit ng tao. Eh kung walang mga CCTV dito, baka kung ano pa talaga ang nangyari sa lalaki na 'yon. No? Buti na lang itong kanyang bodyguard alerto din. Talagang pinapatay itong CCTV camera para walang ebidensya. Pero napakabait nitong may-ari nitong bar na ito, no? Napakabait. At hindi natin alam kung sino may-ari nito pero sabi kakilala din nila, no? Pero sekretong kinuha itong tape, no? Yung memory card ng CCTV at binigay ito sa Bugaw para kanyang gawing ebidensya dito sa mangyaring kaso kay Pulong Duterte, no? Kung wala itong ebidensya na ito, talagang magiging kawawa itong si Bugaw kasi nga wala siyang panlaban dahil makapangyari ang mga tao o mayayaman ang kanyang mga kalaban dito, no? Buti na lang may CCTV at ito yung kanyang panangga para sa kanyang sarili. Pero syempre, ito ang nangyari ay April pa ito, no? Mayo na ngayon. Talagang medyo sa gulat at sa kaba, no? Para siguro siyang natakot pa. Ngayon niya pa lang talaga nilabas itong kanyang kinikimkim na takot at galit, no? Para makaganti siya dito sa kay Pulong Duterte. Talagang nagsampa siya ng kaso dahil nga papatayin siya nito ni Pulong Duterte. Matindi ang inyong congressman, no? Talagang nananakit siya ng tao, talagang sa sobrang kalasingan. Saan ka ba makakita ng congressman na talagang brutal sila? Ibig sabihin, talagang ginagawa ang lahat. No, ginagawa ang lahat para makapanakit ng tao pag nalasing lalo. No, hindi lang 'yun. Dahil kung minsan magkakasala ka siguro ng konti, baka mamaya meron na sila nitong sinasaktang tao na patago, no, na hindi pa natin alam. Buti ka mo, ito pa lang, no, ito pa lang ang mga lumalabas na video, baka marami pa. Marami pa dito sa mga nangyayari sa pananakit nila sa tao, no. Ito matapang lang itong lalaking ito, nilabas niya yung kanyang saloobin sa social media at ngayon ay pinuputakte ng mga social media influencer dito sa YouTube at saka sa Facebook, ano. Talagang kalat na po itong nangyayari ngayon. Itong video na sinasaktan siya ni Pulong Duterte, no. Grabe. Kung hindi ko raw bayaran ng babae, ay ako raw ang kanyang papatayin. Makin mo? Nung nasaktan ka ni Paulo Duterte, ikaw ba ay sumangguni sa kahit saan mang ospital upang mabigyan ng medical certificate para gamitin ilaban sa kanya? Wala po, hindi ko na po inisip na magka-medical dahil sa sobrang takot na baka po ako ay balikan niya at sigurado ako na pag nalaman niya nagmagawa ako ng legal na hakbang para kasuhan siya ay alam kong may masamang mangyayari sa akin. Talaga? Pati na din sa aking pamilya. Tapos lagi ka talaga yan. Sigurado may mangyayari sa iyong masama at sa inyong pamilya kung gagawa ka ng hakbang na legal laban sa kanya dahil po may impluensya ang kanilang pamilya doon sa Davao City kaya po hindi na po ako gumawa ng aksyon para kalabanin siya. Kung ganoon, anong ebidensya ang meron ka upang mapatunayan mo sa investigasyon na ito na ikaw ay tunay na sinaktan ni Pulong? Alam ko po na habang sinasaktan niya ako at hiniheadbutt at nuundayan ang mga CCTV po doon sa Hearsay Bar. Paano naman mapapatunayan na may mga CCTV talaga doon sa Hearsay Bar? Kaya po patunayan na may mga CCTV ang Hearsay Bar dahil madalas po ako magpunta sa bar. Bago po tayo magpatuloy na din ipaalam sa iyo itong gagawin mong salaysay ay magiging public record. Maaaring basihan ang ebidensya laban o pabor sa iyo kung sakaling may pagiliti sa ating hukuman. Ito ba ay naiintindihan mo? Opo. Pansamantala ay wala muna akong nais na itanong sa iyo, meron ka pa bang nais idagdag, tanggalin o palitan sa iyong salaysay? Sa ngayon ay wala na po at kung may karagdagan man po na hindi ko nasabi dito sa aking sinumpang salaysay, ay handa ko po itong sabihin sa anumang hukuman. Ikaw ba ay tinakot, pinangakuha na binigyan ng kabuya sa pagayag mo ng salaysay na ito? Hindi po. Lalagdan mo rin ba ito bilang katunay na lahat ng iyong sinabi ay pawang katotohanan lamang? Opo. Yan po paghuhukas ng salaysay ni Moreno. So, yan po ang isang kabalbalan na ginawa ni Pulong Duterte kung kaya't meron na naman dagdag kaso sa kanila bilang pananakit at pananakot, pagbabanta sa buhay ng isang kababayan nating Pilipino. Yan po muna mga kapatid ang aking masasabi at sana po ay ma-actionan ito. Ano ang ginawa ito ni Paulo Duterte? Ganito pala talaga ang buhay ng mayaman. Ano? Ang dignidad ng isang larawan ng kanilang ina ay gano'n na lamang pala nila bayaran at gamitin. No? At kung hindi masunod ang kanilang mga gusto ay mananakit o maaari pang pumatay. Totoo lahat ang nangyari at ang mga kinaso sa mga Duterte na talagang sila ay mga salbahing tao.
Oh, di ba? Grabe, no? Ito po ay kalat na kalat na. No? Kalat na kalat na po ito. At kahit na anong bura nila dito, ay marami nang nakapanood. No? O mga DDS dyan, no? Gising-gising na kayo. Ganito ang inyong mga idolo. No? At gusto nyo pang maupo ito sila sa darating na 2028, no? Mga Duterte. Nakakatakot po sila pag sila ang naghari sa Pilipinas. No? Baka may part 3 pa yung AJK, no? Kill nila. Nakakatakot silang mamuno. Nakakatakot silang mamuno sa buong Pilipinas, no? Tama na yung naupo yung kanilang demonyong tatay, no? Sa dahig na. Tama lang 'yun, no? Nakalaban din pala ni Manny Pacquiao 'yun, no? Sa kanyang salaysay ni Manny Pacquiao na corrupt, the most corrupt government ng Pilipinas si Duterte, no? Tama din si Manny Pacquiao. Ngayon si Sonny Trillanes ay nakipaglaban din sa kanyang korupsyon, no? Talagang nakulong na siya. Talagang hindi siya talaga wala siyang panlaban kay Trillanes, talagang nakulong siya, no. Tama lang sa kanila 'yan. Itong si Pulong, bigyan na rin ng leksyon 'to. Tanggalan na 'to ng posisyon. Kasi parang ginawa na nilang ginagamit na nila ang kanilang posisyon sa kanilang tapang na talagang kayang-kaya nila lahat paluhurin. Matindi yung mga Duterte, no? Sana magising na kayo, mga taga Davao dyan ng mga Duterte, idol. No? Magising na kayo sa katotohanan na ang inyong mga iniidolong Duterte ay ganitong mga ugali. Sobra. Pinalaki sila ng kanilang ama na walang galang, respeto, walang takot na manakit sa mga tao. Ginagamit nila ang kanilang posisyon para saktan ang mga nagkakamali na hindi sila nagpapatawad. No? Kaya ako, no to Duterte politician. Ako po'y talagang nanindigan dyan. Dahil alam ko na ang bansang Pilipinas ay kanilang tawag dito, bibenta tayo sa mga dayuhan. No? Hindi nila pinapangalagaan ang buong Pilipinas. Alam niyo ba kung sino lang pinaglilingkuran nila dito? Si Digong ang pinaglilingkuran nila. Hindi ang mamamayang Pilipino sa Pilipinas. No, sana magising na kayo mga DDS supporter dyan. No? At wag na kayo magbulag-bulagan, wag yun ang kampihan ang mga pagkakamali ni Pulong Duterte na ganito na nga kitang-kita sa CCTV, kinakampihan nyo pa. Ba? Para sinabi nyo na rin na kayo, no? Talagang parehas kayo. Baliwala sa inyo yung mga pananakit nila sa mga tao. Wag ganun. Baguhin natin yung ating pananaw na maging tama. Ilagay natin sa tama. Wag nating baluktutin ang tama na gagawin pang mali. Di ba? Kaya para sa atin lahat to, no, na wag nating iboto ang mga ganitong klaseng tao. Magiging kawawa kayo dyan sa lugar ninyo balang araw. Kaya maraming salamat sa inyo dyan. Please po, paki-like at subscribe sa ating channel po, ang Makapinas.